Ay nako, kapag menopause na talaga, wala nang maibubuga sa kantunan. Nako, nakakadismaya ito kay Mister. Yung kahit anong gawin ni Inday, wala na talaga. Mahina na. Nako, huwag kang mag-alala. May paraan tayo dyan para muling manumbalik yung dating mong sigla, yung kabataan mo ba, yung parang nakakalima ka pa. O, di ba? Ang saklap. So, eto na nga, makinig kang mabuti. Kung ano ang dapat mong gawin. Nako, madali lang iyan. Ito ang mga bagay na dapat mong bigyan ng pansin para naman mapaligaya mo si Dudong. Nako, sinasabi ko sa'yo, Inday. At syempre, hindi ko na patatagalin. Nako, alam kong excited ka na, Inday, dahil alam ko, isa ka sa mga menopause na. O, eto na ha, makinig kang mabuti. Pinakauna, nako, gumamit ka na ng lubricant. Yung lubiba, ganon. Yung medyo mapapa, diba? Yung konting ganon lang, hapak ka lang mo, diba? Dudulas na. So maganda talaga yon. Pak na pak. At syempre, hindi na mahirapan si Mister dito. Alam nyo, real talk lang tayo dito ha. Totoo talaga ito. Talagang kapag ang isang babae ay kapag ito ay nagkakaedad na nandoon na siya sa stage ng menopausal ba, o syempre, hindi talaga maiwasan na may pagkakataon na ito ay unti-unti nagdadry. So, kapag nagdadry na, nahihirapan na si Mister. At unti-unti na rin itong nadidisappoint. Kasi nga, nahihirapan na siya dry na O, diba? Malagkit na. Parang hirap na siyang kahit anong gawin niya. Hirap nang pumasok sa tamang daan. Kung paano niya mapapasaya ang sarili niya at syempre, mapapasaya din ang kanyang kinakasama. Ganon yon. Kung matagal na rin naman kayong nagsasama, tumanda na kayo, bakit pa kayo mahihiya gumamit ng mga bagay na alam nyong nakakapagpasaya sa bawat isa sa inyo? O, diba, kahit papaano ay merong paraan. So, ganun talaga, normal lang talaga sa isang babae na nakakaranas ng ganon, ng dryness, nagkakaedad na ito, nagkakaroon na ng sinyalis ng menopause ba? O, diba, kapag lalo na ikaw talaga ay talagang menopause na totally. So, minsan talaga wala kang gana, o di kaya minsan naman gusto mo, pero wala na yung parang gusto ng utak mo pero ayaw ng katawan mo. Dahil nga, syempre, nagkakaedad na. Humihina na ba? Parang nawawala na yung dati mong asim. Ganon yon. O eto, pangalawa, kung ikaw naman ay maarte, ayaw mong gumamit nun. O diba? Ayaw mong gumamit ng number 1 na sinabi ko sa'yo. Pwede ka namang lumikha. O di kaya kayong dalawa, lumikha kayo ng mga panibagong anggulo. O diba? Kung gusto mong ganun, tumambling ka. O diba? O gusto mong patagilid. O gusto mo pakanan, pakaliwa. O di kaya paano? Ganun lang yon. Isipin mo na lang nag-e-exercise ka. Lumilikha kayo ng mga panibagong alam mong nakakapagpasaya sa inyo. Kapag ilang years na kayong nagsasama, decade na, wala namang wag na kayong mahiya, o diba? Pag sinabing tumbling, edi tumbling, ganun lang yun, walang diba? May mga tao talagang may ganun, may mga malikhain, gusto nila ng mga bagong experiment, nakakatuwa kaya yung ganun, nakaka-enjoy kaya yung ganun, yung marami kayong nalalaman sa isa't isa, ay, pala yun, maganda pala yun, o diba? O syempre, diba? Parang nai-excite ka na gawin na naman ulit kasi mas okay pala yun gawin. So, ayun ha, alam mo na yun, yung ibig kong sabihin. New experiment, new learning ay talagang sinasabi ko sa inyo na mas nakakatuwa, mas nakaka-excite yung mga ganon. Kailangan hindi porke nagkakaedad ka na ay parang ayaw mo na magkaroon ng panibagong experiment or yung bagong kaalaman. Kailangan nga kung mas lalong nagkakaedad ang tao ay dapat mas lalo tayong nagkakaroon ng mga panibagong experiment o new learnings. Yun yung nakaka-excite, mas nakakaganda at nakakapagbigay yun ng happiness sa atin. Dahil nakakatuklas ka ng mga,
kinahihiligan mo. O, di ba? Basta, alam nyo na yon. Hay nako, kung ano-ano tuloy ang pinagsasabi ko rito. Gumamit ng ibang anggulo. Yun yung pangalawa. So, eto ang pangatlo at panghuli. Kapag ginamitan mo na ng pero wala pa rin, nanghihina na, baga, hinahabol mo na yun ng hininga mo dahil nga sa pagkakaroon mo ng edad. So, hindi mo na kaya yung pagkakaroon ng anggulo, gumamit ng mga eksperimento, o paggamit ng, kung ayaw mong gumamit na yung ganon, yung sinabi kong yung number 1, di ba? Yung mga yung lubricant, pampadula. Siyempre, ang pangatlo ay pumunta ka na sa doktor para maisabi mo ang iyong nararamdaman tungkol dito. Ang tawag dito ay para sa hormone replacement therapy. Ganon. Sa doktor nahahanapin mo hormone replacement therapy. Ayon. Para mabigyan ka ng magandang lunas kung ano talaga ang magandang gawin sa'yo. Kung ayaw mo naman yung mga binigay kong tips sa iyo. So, ayun, punta ka na agad-agad sa doktor para naman muling manumbalik yung dati mong sigla, yung happiness mo ba? O, di ba? Hindi na madi-disappoint si Dudong sa iyo. So, ayun lamang. Maraming salamat. At syempre, ito talaga, real talk talaga itong sinasabi ko. Lahat tayo darating sa puntong ganon. Swerte na lang yon. Bihira na lang siguro yung may mga babaeng kapag umabot man sa menopausal ay nandun pa rin yung sigla nila. Nandun pa rin yung energy nila pagdating sa mga bagay na yon. O, di ba? Kanton-kantunan lang. Ganon. So, ayun lamang kapag, syempre, pinagpala yung mga ganon, So, yun lamang, real talk lamang tayo dito. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please naman, i-subscribe mo naman ako. I-like mo naman yan kung natuwa ka sa video na ito. I-share mo na at mag-comment ka na dahil mababasa ko rin yan. Maraming salamat at lagi tayong mag-iingat at ganon pa man, always honor your wife. Love your wife, respect your wife.